Ito ho muna kasi may gusto pa ho ako sanang pahapyawan po dito. Mamaya na after ho ng ating mga panayam, ng ating mga balita, hihimayin po natin itong usapin po ng kumbaga issue ng ang Kongreso. Bakit ba laging nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? With all due respect, hindi ho naman sa lahat may mga masisipag, may mga nagpapagal, may mga talaga naghihimay-himay, pero ilan lamang sila. Alright? Nagkaroon po ng pagbabago sa DPWH budget. Mas binawasan pa daw po in the Senate, no? Ito po ay binawasan pa ng karagdagang 54 billion pesos. Pero saan nila dinala? Yan po yun. Saan nila ibinigay? Hindi pa rin po sa PhilHealth. Hindi pa rin po eksaktamente sa PhilHealth. Chinatsani na nila itong PhilHealth na to eh. Sorry talaga mag-iisip ka dito, parang may something, di ba? Kung bakit ayaw nila na ang mga middle class, lalo na, ay makinabang sa PhilHealth. Hindi yung po mga ba? paying members tulad natin. Yung mga direct contributors. Tayong mga nag-aambag mismo na tsani lang ang natatanggap sa PhilHealth budget. Opo. Ipinagmamalaki po nila na naman binigyan ng education sector. Actually daw po, nagdagdag sila ng 91.24 billion para naman daw po sa 24,000 new classrooms. Hindi matapos-tapos yung classrooms na yan, ha? Opo. Sino po gagawa na naman ito? DPWH na naman po ba? Ipaliwanag ho natin ito mamaya po ng mas detalyado para po natin maunawaan. Ito rin pong kanila pong schedule na para bagang napaka-busy ho naman talaga nila. Kaya nga po, ngayon, sa mga nagtatanong dito ho sa sinasabi na mga reformang gusto hong mangyari ng ating presidente bilang patunay daw ho sa kanilang sinseridad na nais nilang ayusin itong bugok at bulok na sistema sa ating gobyerno. May mga sinasabi siyang priority bills. Sana po masama dyan yung panukala sa column ni Bu Chanco. Ano bang column ni Bu Chanco today? Ang title ng column ni Bu Chanco ay Abolish Congress. May wala naman ako nabasa. Nakasama ito sa panukala. Pero dami natuwa. Hindi naman nila alam na baka naman another PR na naman ba iyan? Abolish Congress. Maganda rin dito ang Ito sa tingin mo, papasa? Hindi lang ito ho. Wala magpapanukala nito. Hindi lang po ito as in hindi ho. May logic May logic. Maganda rin pong pag-usapan yan eh. Hindi kaya panahon na para ho i-abolish ito at magtatagpo ng bago. Kasi nga it's not working. As a matter of fact, it's been a corruption factory. Di po ba? Sorry po, hindi naman lahat. Alright, sige. Kasi nga po 6:26 na. Ano naman ang take mo nga dito na marami po ang nagalak at mukhang iba na ho ang sinasabi nila. Ano sabi? Sa LEDAC daw po, pinag-usapan yung... Ito yung mga pinag-uusapan. Okay. Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, kasama rin ang Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Aba, wala ba kayo ako'y nagbabasa ng mga posts ng aking mga kakilala sa Facebook at may mga nag-share ang sabi ng iba, kahit daw yata hindi sila loyalista dahil daw dito sa nais ng Pangulo na bigyang prioridad ang mga bill na ito ay magiging loyalista sila. Tapos may mga nagpapasalamat pa sa mga DDS na salamat sa kanila, sila ang dahilan daw kung bakit si President Marcos ang Pangulo ngayon. Pero ikaw ba, partner? Hindi, kasi ngayon si Dr. Lennon po, alaunan ng madaling araw, kagad nagteksa sa akin. Anong sabi ni Dr. Nagtatanong nga Lennon? dyan. Ito lang sa akin dito baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang po sa akin Opo. Ito lang sa akin Okay. Number one, may kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. Wow. I-google niyo ho. Ano title? Seeing is believing. Alright. Ngayon, mawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba
ang ginagawa sa sinasabi? Diba? Kaya please, baka naman pwedeng huwag tayong na naman agad-agad maniniwala, ha? Di ba nabudol na kayo? Oo. This is ridiculous. Nabudol na kayo eh. So medyo dapat magtanda na po tayo. Oo, huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi po ba? Kasi ngayong panahong ito, lahat na gagawin para magpabida. Kasi hindi maitatanggi, yumayamig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag ko tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI, bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ko ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. That is mismo nang gagaling dito po kay Babe Singson. So please, di po ba? Dito po sa usapin po nitong mga mga panukalang ito, girl, tandaan din po natin ang laging pangangatwiran nila, alright, na kapag ang Congress ay nag-iimbestiga o halimbawa, nagpanukala ng pagbubuwis, dagdag po na pasanin ng taong bayan, di ba? Opo, nagpapanukala. Ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Ang Kongreso ay hindi maaaring panghimasukan ng Pangulo. Ang Kongreso ay dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. Yun. Di ba? So dito po, ito po ay mungkahay na i-prioritize lang. Yan. So kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol. Walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salag dyan eventually. Kapag hindi natupad yan, Congress is an independent institution. Gets mo? Yeah. And then eto pa. But wait, there's more. Opo mga kapatid, dito po sa sinasabi natin na Congress as an independent institution. Opo. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang batas. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Kung seryoso sila. Kung gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba ay kung totoo o haka-haka lang? Sinimulan mo sa kanta, sabi ng kanta ni Arnel Pineda ng Journey, Don't stop believing. But wait, there's more. Ay, may more pa? Ito lang po. Okay. So kahapon, nag-anunsyo po si Presidente. Ano? Dito po sa magkapatid na Yap. Oh yes, yung Diba? video. Kay Sarah, etc. Oo. Kung inyong magugunita, mga kapatid, minsan po, November 27, sinabi po ng ating Pangulo na siya daw po ay binablackmail ni Saldico. Hindi ba? Ano ho ang demand daw ng Saldico? Huwag niyong kansilahin ang passport ko, titigil ako sa paglalabas ng vlog ko. Right? Balikan mo yung balita. Yes, may Tama? ganon, may Okay. ganon. So ngayon, nagtataka ho ba kayo bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ang passport ni Saldico? Bakit? Asan na si Saldico? Ano na yung issue ni Saldico? Kung totoong gusto mo talagang papanagutin ang mga pasimuno nito hanggang sa kaitaas-taasan, bakit di mo siguraduhin na makabalik si Saldico sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing, nagpa-blackmail siya.
Pero kapansin-pansin din ang katahimikan ngayon ni Saldi mo. Napansin mo din, Aaron, parang wala na siyang vlog. Naubusan na ba siya ng issue? Oh, hindi ko sure. Baka nagpapalit lang ng outfit. Just think about it, ha? Parang may something. Hindi ba kasi, di ba nung naglabas na po ng arrest warrant, may kaso na, di ba ang next dyan is to file an urgent motion for the cancellation of the passport of Zaldi ko. Na ang bilis ginawa kay Harry Roque. So, parang ang lagay, ang siste, baka nakapag-usap, parang ganyan. Apa yan sa akin lang. Meron bang napagkasubuan? May mga tao lang na baka... Pero pwedeng isipin niya ng tao, lalo pa, kailan nyo nga ba kakanselahin ang passport ni Zaldi ko? At saka si Saldi. Saldi! Anyari? Nasaan ang mga next video mo? Nasaan ang mga next pasabog mo? Okay, guys, di ba? For the next video, Baka mahina ang internet doon sa lugar kung nasan siya. excuse me ha? So please, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki po, mawalang galang lang, okay, magpakahinahon po tayo, pero magpakatalino din po tayo. Hindi ba? Kasi alam niyo ho, may mga usapin po ng, alam mo yun, yung para din pusit. Yung pusit. Bakit? Ano yung pusit? Oo, ha? Ano yung pusit? Ha? Usaping pusit. Explain Okay, further. alas 6:34 na po.